Larry's pasalubong from Aklan. This is inubarang manok na super sarap. Ito nagtatabi ako ng konti. I-freezer ko siya para pagka ginaya ko. O diba, meron akong reference. O diba, may reference ako. And of course, itong mga suman na masasarap, hindi ko kayang gayahin yan kasi talaga ang sarap-sarap nilang gumawa ng suman doon. Pero ito, i-freezer ko to kasi favorite din nila Dayan at nila Nanay Rose to. So for sure, pag nakita nila yan, ubos na yan. Dinner namin yan tonight. Ito naman, itatabi ko sa freezer. Anong ginagawa mo? Nandito tayo ngayon sa gitna ng native na manok. Sarap kami ng manok. Magkano kilo, kuya? Saan ba to? Dito lang sa Binyan Highway. Binyan Highway. Naman na, hindi naman manaman. Ah, magkano? 7. Ano yan tinatagtag? Ubad. Ano ang ubad? Yung puno ng saging, yung sa loob. Actually, hindi na siya fresh eh. Kasi niref natin. Dapat kasi pagka, ano mo nito, pagka harvest mo nito ay gagawin mo kaagad. Tsaka puno ng sabato. So, na-frozen na natin. Kaya hindi maganda ang itsura. Ipapa-flash na lang natin yung magandang itsura. Pag ginawa to, ginaganito-ganito lang to. Pero dahil hindi na siya fresh, gaganunin ito lang natin. So ito, imamash. Imamash. Dudurugin, tapos tatanggalin yung tubig. Tatanggalin yung tubig. Pero dapat yung mash talaga. Pero hindi kasi ganito. Hindi nga fresh yung... O kasi finreezer natin to. Kasi galing pang Aklan tong ubad. So we had to freeze it. Dahil naghanap pa ng native chicken. Pero parang hindi maganda nga i-freezer, no? Pero kasi kung wala ka naman choice, di ba? Pwede na din. Makikita natin yung final product. Tapos yan na yung native chicken. Ganun. So pagka-mash nito, tatanggalin lang yung liquid. Okay, tapos tatanggalin mo lang yung tubig. Ba't hindi pwedeng isama yung tubig? Panglinis na yun eh. Parang nililinis. So you only want the meat. Sige, kukuha tayo ng
ng ano tawag dito. Ito. Ay. Yung parang stick ng yung ginagawang ano. Kailangan kasi natin ng stick pang tanggal ng himulmul. Yung parang mga fiber. Kasi para smooth yung ubad. Pantanggal ng himulmul. Kailangan ito alisin. Kapamamagitan ng stick mamaya. Stick, gagamitin Papaikutan natin gaganon natin ng okay. stick. Ayan, yung mga himulmul. Para smooth. Ano yan? So, ayan, kapag makita nyo, hindi talaga siya maganda. Kasi, freezer to eh. So, dapat pagka harvest, mga 1-2 oras, gagamitin na siya. Pero wala naman tayong choice kasi wala naman dito. So, tignan natin kung maganda pa din. Tignan natin yung result mamaya kung maayos. Paano first step? Ayun the usual na magigisa. Ano yung ginigisa mo? Ito. Halika, sumama ka dito. Alas 3 na ng hapon, nakapantulog ka pa. Idea po nila to, kaya pagpasensyahan nyo na yung vlog ngayon, isang camera lang. Dahil biglaan. Hindi mo pa ilalahat yung bawang. Ba't ang dami yung bawang? Daming bawang eh. Sibuyas. Ilahat mo yung sibuyas, masarap. Maraming sibuyas. Kami pag nagluluto kami sa likod lang ng bahay. Sa likod lang ng bahay. Tapos O kaya ganito nga lang. kayo, sa likod lang tayo ng bahay. Pag fiesta, ganun. Kahoy din ang ginagamit ng Oo. Tsaka maramihan kasi. Pero itong inubaran naman na to, mga ganito lang karami pag niluluto talaga. Tapos luya. Masarap to kapag Ilahat mo na yung luya. Ano masarap dyan? kapag may sakit ka. Kasi madaming luya. Kaya nga si Miss Dayan, nakapantulog siya para yung kunwari may may sakit. Ayan, pwede nang ilagay yung yung gatang unang kalahati muna. Okay na. Diba, matagal na natin gustong lutuin yung inubaran eh. Sa Aklan pa lang kaso wala tayong time. Ngayon, since it's Christmas vacation, may time din si Larry kasi normally he's busy with law school. Saan mo naman natutunan yung recipe na yan? Ano naman to? Regular itong niluluto sa Aklan. Sa Aklan. Pero 'di ba, yung inubarang manok is parang Visayas. Meron din sa Iloilo, may sa Bacolod din. And depende sa lugar sa Visayas, may kanya-kanya sigurong version. Oo. Yung sa kanila may mga munggo pa. Parang sa Iloilo yata may yan. Doon ko lang first na tikman yan nung nagpunta kami ng Aklan. And ilalagay natin yung ubad na hindi fresh. Pwede na Ilalagay na yan. Kailangan lutuin din to eh. Dapat madami talaga to. Tsaka... so yan nilagay natin. Mukhang kulang yan, no? Pero again, we'll see.
Mukhang okay naman. Hindi, madami din kasi yung manok. Tatlong manok kasi yan. Diba? Dapat kasi dalawa lang ang bibilhin namin. Sabi ko, hindi, maliit kasi yung mga manok na ganito na liit. Dahon ng saging na lang ang pantakip natin. Tatlo bumili na. Kailangan ba tinatakpan yan? Oo, papalambutin lang natin yan. Simutin mo yung ubad. Wala. Dapat pala habang nagluluto kanyang inubaran, kubad. Di ba? Yung parang nakapang beach ka, di ba? Di ba? I'm sure nag-enjoy yung mga netizens dun sa Guam vlog na naka-swimsuit ka. O di dapat pala naka-swimsuit ka. O kasi ito lang yung swimming pool sa tabi. Diretso sa susunod. Oo, diretso ka na sa swimming pool. Kaya nga, hindi pa nga ako naliligo. Kasi nga, mamaya nga. Hindi naman halata. Fresh na fresh ka eh, di ba? Fresh na fresh siya. Hindi ba dapat buhusan pa ng gata? Hindi, papaanuhin lang natin yan. Papalambutin pa natin yan. So that's chicken powder. And sa susunod, lechon naman ang pinuto ko dito. Tapos, Maglilitsyon ka? Maglilitsyon ka. Marunong ka ba? marunong ako. Eh, di ba Di iniikot ba? yan? Ano yan? Yung nagtumira pa siya sa Cebu for 2 weeks. Para lang pag-aralan yung paglilitsyon, di ba? Tapos kalderetang kambing. Magluluto na ako. Kalderetang kambing. Ano yan? Palalambutin mo yan? Hindi, patitigasin Hindi, natin. kaya nga. Ano bang inaantay natin? Pasko 2025. Malamang pinapalambot natin. Ano ba? Nakakaloka naman. Takpan yan. Wala nga makitang pantakip. Bilao. Di sumingaw. Masakit sa mata. Kaya hinihipa natin. Baka nga type ng mga netizens na dito tayo nagluluto. Oo, kasi mas relaxing eh, di ba? Diyos ko, ako naman po ang stress na stress. Sila, nare-relax sila. Oy, ako. hindi totoo yan, di ba? Stress na Tayo stress yung stress ako. sa kanya. Kasi iisang chopping board ang nilabas, doon chachap-chapin yung manok, doon chachap-chapin yung gulay. Eh ako na, ayan. Naman nauna yung gulay eh, pwede naman yun. Diba? Eh inuna nga yung manok eh. Buhusan mo pa ng gata. Actually, masyadong ate, kailangan tubig. Hindi pwede. Bakit? Ayaw ko na may tubig. Hindi, kailan mo ba ilalagay yung gata? Ayun, ang daming gata eh. Kaya nga, kailan nga ilalagay yung gata? Buhusan ng gata. Laika, buhusan mo ng gata. Kasi tatakpan natin. Eh, ba't pinapabuhusan mo? Ako ang nagluluto. Eh ano ba talaga? O, Tatak- Bilao, may bilao ba tayo? Yung tunay na bilao ha, hindi yung plastic. O, tatakpan natin. Alam mo, parang mas maganda yung kawa, tapos yung naka-two-piece ka nga, iuupo ka doon. Ay, magbabata ba? Diba dito? Matutuwa yung mga netizen. Oo, tapos may mga flowers. Bubuhusan din kita ng gata, diba? Tsaka may gata. Sili. So papalambutin natin ganong katagal. Mga 5 minutes. 5 minutes lang? Oy, ang lakas ng apoy, oh. Eh paano natin hihinaan yan? Para naman malusaw tong plastic. Nalulusaw ka na nga eh. Kaya, Hindi naman. Okay na yan. okay na daw yan. Gusto nyo ba yon yung maglilitsyon tayo dito? Di ba maglilitsyon? Ano pa? Para may idea sila sa mga future, ano pa mga ituturo mo sa kanila? Ano? Yung kalderetang kambing ko, masarap talaga. Kalderetang kambing, ano pa? Tapos ng kambing. Ay, ayaw ko yung may mga ayaw ko yun. Napaka, mo naman, morbid. Oo, niregaluhan niya ako. Ang regalo niya sa akin, yung game na Texas Chainsaw Massacre. Magi-game night nga tayo. Oo, wag naman gan. Ano pa? Ano pang mga naiisip mong... Yun nga, yung lechon manok ko na iniikot.
ganon. Ikaw mismo yung mag-iikot. Oo. Tsaka si Bambi natulong din. Kaso si Bambi nakikialam kaya nakakulong doon. Hoy, ako nai-stress. Yung mga napapanood natin na nagluluto sa mga garden, kung alam nyo lang kung ganong ka-stressful yon. Yung pag nagluluto ako doon sa poolside, yung ba nagsisisigaw ako tapos pagbukas ng camera, hi! Di ba, di na tayo sasali? Oo, mahirap ang... Kaya bilib na bilib ako doon sa mga... Sino yung mga vlogs na sila Kamangyan, Joseph, si Joseph the Explorer. Kasi ang gandang tignan but the work behind cooking, outdoor cooking na kuday. O ganong katagal pa yan. Eh, hindi pa malambot to. eh dapat nga dyan eh, mahina yung apoy. Eh paano mo nga hihinaan yung apoy? Di Hayaan mo na lang dyan. Antayin na lang natin. O, kita mo, pag hindi na tanggal yung ano, nakikita mo yun, dapat walang ganyan. Ale? Ayan yung mga himulmul na yan. Ah, may mga himulmol. Kita mo, ayan o, itong mga to. Yan. Ay Wala hindi, dapat kasi himulmul yan. first trial lang naman natin eh, di ba? Pagbigyan tayo. yung may naghinukay ako to, may Ah. hinukay ako, gumawa ko ng sarili kong party. Naghukay siya. Dati, Akala ko, libingan ko na yung hinuhukay niya. naghukay ako ng party, tapos nilagyan ko ng bato sa ilalim, tapos sa kabilang dulo, may hukay pa, doon ng vent, yung anuhan ng hangin, para hindi namamatay yung apoy. Naglitsyon manok siya Tapos doon. naglilit yung manok ako, bigla siyang dumating. Gusto niya, siya na yung gagawa. Sabi niya, nag-video siya. Sabi niya, nagagawa ko ng lechon manok. Diba? So we are roasting chicken on an open fire. So the chicken, we seasoned it with salt and nilagyan sa loob ng sampalok from our puno ng sampalok. This is our improvised, ano nga tawag dito? Ihawan. Giant, improvised giant ihawan or lechonan. And as you can see, there is a vent over there. Kung nagtataka ka, bakit ba may butas dyan? That is so that the oxygen can enter itong ating baga para hindi mamatay basta-basta yung apoy. This is a very good outdoor activity. And of course, aside from chicken, you can also cook here a baby pig, mini lechon, or kung anong gusto mong iluto. Diba? Medyo matagal ito. It would take you, let's say, less than an hour, I guess, to cook this size of chicken. Kaya nga, ba't hindi ka gumawa ng sarili mong YouTube channel, yung nagluluto ka dito? Hindi, tanawin natin kung gusto nilang Diba? ma-YouTube si Miss Dayan. Oo, yung may sarili ka. O kung Gusto niyo ba mo- guys? Paki-comment Oo. kung gusto niyo. Yung may mga solo cooking, ano ka? Cooking course. Oo. Ano, hindi kaya pwede ang gamitin dyan, ubod? Ayun. Bakit? Iba ang ubod sa ubad. Anong difference ng ubod sa ubod? Ubod ay parang coconut yun eh. Ah, coconut nga pala ang ubod. Ubad naman is saging. Okay, nalito ko. Eh ano yung bamboo? Ayun nga. Ubod. Ubod din yun. Ubod yun. Bamboo shoots. Oh. Eh ano yung coconut? Iba Yun. ba yun? Ha? Sabi mo coconut yun. Hindi ko alam bakit ang ulo ko. Oh, diba? Hindi Ang ko- bamboo, Oo, tama, kaya tama. papaya. Hindi yung Bamboo ubod, yun. yung ginagamit sa ano, Sa lumpia. lumpia. Oh, yun nga. Ano yun? Yun yung ubod. Tama ba? Yes. Yung ubad naman, ito yung ginagamit lang dito Basta is shoot yun. Ang Oo. ibig sabihin ng ubod, sa English, shoot. Diba? Kaya may bamboo shoot, may coconut shoot. Ito, banana shoot. Shoot. Banana shoot. eto to. naman, yung saging Shoot. na ginagamit dito ay puno ng saba na baby, na maliit pa, hindi pa namumunga. So, o kaya, yung saging na may buto. Ah. Kasi kung ibang saging yung ginagamit na mapait. sa tapos ire-reduce na, no? Wala nang takip.
para lumapot yung... mukhang lumalambot na din. Malambot na. Okay na. Oh yeah, so iiwan mo yan dyan para lumapot. Hmm. Ilang minutes na yan? Mga 20 to 30 minutes nang kumukulo, tinakpan natin. We're putting the ceiling green. Ayan, tapos we will reduce for around 20 more minutes hanggang medyo lumapot yung sabaw. So ilalagay na natin yung last na, yung unang piga ng gata. Diba? Ayan, okay na yan. Papakuluan lang natin na mabilis, tapos luto na to. Isa pa. Ayan, tikman natin. Ang niluto ninyo. Oh, ito mukhang successful naman na. Pero maganda, pakuluan pa para mag-reduce pa ng konti yung sabaw. O, ganun ang lasa. Parang yung sa kapitbahay. Yung ginawa Oo. sa kapitbahay. Tikman mo yung ubad. Yung ubad, tikman mo. Pero pwede nyo pang iwan yan ng mga 10 minutes. Gusto ko yung mas malambot pa. Malambot na siya pero may ilalambot pa. Yung ubad, di mo trinay yung ubad. Tatry Masarap mo. naman yung ubad. Pero masarap to sa kanin. No? Anong lasa? Natikman mo na. Ayan. Tikman mo. Ako ha, sa akin lang. Papalambutin ko pa siya ng konti and dadagdagan ko ng sili. Di ba masarap? Yung ano lang, palalaputin mo ba? Oo. Alam mo yung iba lang nito, yung ubad talaga. Kasi yung totoo talagang yung fresh, medyo mararamdaman pa yung crunch. Eto parang sagi na yung... Sagi na nga. Kasi frozen na, given na yun. Pero di ba it worked. O kasi syempre, di ba? Ako nga sinasabi ko sa mga vlogs ko, parang there's no such thing as a perfect recipe or a perfect procedure. So this is the best example. Kasi Larry has been telling me na magluto kami dito sa Aklan. Kaso lang every time na pupunta kami ng Aklan, even in Boracay, wala naman kaming time na mag-cooking. So, naisip niya nung umuwi siya nung Christmas na mag-uuwi siya ng ubad. So, nag-uwi siya 26, wala naman kaming makitang native na manok. So, sabi ko, i-freezer mo muna. Kasi nagawa ko na yan before, nung nagpunta ako ng Malaysia, yung kailangan ng laksa leaves ba yun? Finreezer ko. Nung ginamit ko siya, iba na, pero na-achieve ko pa din naman 75%. So, ito, na-achieve natin maski papano and it's always good to try it. 'Di ba? Pero syempre with respect dun sa mga nagluluto nito sa Visayas, hindi talaga natin mapapantayan yung authentic way ng kanilang pagluluto nito. Tayo naman dito is mga sinusubukan lang natin. Hindi ka pa kumain kanina. Ayan, so gumawa na kayo. Ang sarap naman, di ba? So we're going to see you all soon.
Thank you for joining us dito sa aming first outdoor cooking sa kahoy ang ginamit namin pampainit. Diyos ko, ito ina-allergy na ako. Si Miss Dayan, idea niya yan. Maggagabi na, palubog na ang araw. Ganyan pa din ang kanyang hilatsa. Eto na, matutulog na ulit ako. Yeah. Walang ano. Wala nang palit-palit. Wala nang palit-palit, diba? Sustainability. Ayan. Yeah. We'll see you soon.